Magandang araw, Kuya Vinjay. Ito ang kwento ng magkasintahan na umakyat ng bundok para makausap ang tikbalang. Sa bayan ng San Felipe, may isang bundok na bihirang inaakyatan, ang bundok ng Alitaptap. Sabi ng mga matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, nagiging daan ito patungo sa ibang daigdig, daigdig ng mga nilalang na hindi tao. Lara, sigurado ka ba dito tayo mag-iimbestiga? Wala nang bumabalik na umakyat dito, diba? Ito lang ang lugar na sinasabing may lumilitaw na tikbalang at mga aswang. Kung gusto mong makuha ang kwentong magpapaangat ng karera mo, dito mo yun makukuha. Ay, parang may malamig na hangin. Hindi normal to. Mga dayo, hindi dapat kayo nandito. Lolo, baka po pwede niyong ituro sa amin yung daan papunta sa kuweba ng Tikbalang? Ang tikbalang ay hindi basta-bastang nilalang. Siya ang tagapagbantay ng hangganan kung nasaan nagtatagpo ang mundo ng tao at ng halimaw. Kung ipagpapatuloy niyo to, alalahanin niyong may kabayaran ang bawat hakbang. Lumalim ang gabi. Habang umaakyat sina Elias at Lara, nakikita nila ang mga alitaptap na nagliliparan. Ngunit kakaiba, kulay pula, at tarang may sinisigaw na mga bulong. Naririnig mo yon? Mga alon ng hangin lang yan, Lara. Bakit kayo naririto, mga anak ng tao? Gusto lang naming malaman ng totoo tungkol sa inyo. Ang katotohanan ay hindi para sa mga mayayabang. May kasunduan akong binuo sa mga aswang ng kagubatang ito. Ngunit ngayong narito kayo, kayo ang magiging kabayaran. Hindi kami aalis hanggat hindi namin alam ang totoo. Kung ganon, humanda kayo. Tikbalang, ang kasunduan, ibigay mo sa amin ang mga tao. Hindi pa panahon. At ang reyna ng mga aswang lumitaw mula sa ulap. Panahon na. Dumating na ang kabilugan ng buwan. Dumagundong ang kagubatan. Si Elias ay nagtago sa likod ng bato habang si Lara ay nagdasal ng mga orasyon. Hindi ako alipin ng kadiliman. Ako ang tagapagbantay ng daan at walang makakatawid. Elias, ang agimat, ilagay mo sa lupa. Para saan? Yan lang ang makapipigil sa kanila. Ibinagsak ni Elias ang agimat. Umilaw ang lupa, naging bilog ng liwanag. Hindi nyo kami mapipigilan. Ang dugo ng tao, ang selyo ng aming daigdig. Lara! Tumakbo si Elias, ngunit tinamaan ng kuko ng aswang. Dumugo ang kanyang balikat. Hindi kayo makakatawid. Tinadyakan ng tikbalang ang lupa at bumukas ang malaking hukay. Nahulog ang mga aswang sa ilalim ng apoy. Hindi pa tapos ito. Babalik kami sa ikapitong buwan. Naglaho ang reyna ng mga aswang sa ulap ng itim na usok. Nang lumubog ang araw, bumalik sa katahimikan ng bundok. Si Elias ay sugatan, si Lara ay nakaligtas, at ang tikbalang ay unti-unting naglaho sa hangin. Hindi ako halimaw. Ako ang tagabantay. Alalahanin niyo, may hangganan ang kababalaghan at ang katotohanan. Naglaho siya. Iniwan ang gintong buhok sa lupa. Maraming salamat, tagapagbantay. Lara, isusulat ko to. Pero hindi para takutin sila,
kundi para ipaalala na may mga nilalang na nagbabantay rin sa ating mundo. At mula noon, walang sino mang muling naglakas loob umakyat sa bundok ng Alitaptap, sapagkat bawat gabi ng kabilugan, may kabayong dumadaan, humahampas ang hangin at nag-iiwan ng yabag ng isang tikbalang na nagbabantay sa hangganan ng dilim. Wakas.